Kasi tinuro sa amin sa iglesia, kapag nagkaroon kami ng problema sa buhay, pagsubok, manalangin. Sandata, panalangin. Kapag ka mayroong problema, hindi tao ang unang nilalapitan ko, kundi ang Diyos. At sa mga maraming pagkakataon sa buhay ko, mga kuya, dahil sa panalangin na yan ang utos ng Diyos, nagkaroon ng solusyon ng aking problema. Natupad, natanggap ko ang pangako ng Diyos na didinggin ng Diyos ang aking mga panalangin. Natupad, natanggap ko ang pangako. Nakuha mo ang question mo? Kung sa gantimpala po, Yan pong paano nyo po gantimpala. yung mapapaliwanag? Yan pong binabasa ko kuya, gantimpala po yan. Kasi ang gantimpala, yan po'y katumbas ng biyaya, pagpapala. Pag didinggin tayo ng Diyos, pagpapala yun, gantimpala yun. Next question. Ilang tanong na ba to? Kuya, pang-anim na siguro. Hindi ko Pang-anim. nabilang. Sige, pang-anim. So, tanongin ko. Hindi ito kasama sa pang-anim na tanong, kapatid. I-clarify ko lang to. Ikaw ba? Kuya? Totoo ba yung sabi mo kanina, yung outside the church there is no salvation? Totoo ba yun? Yan ay doktrina. Doktrina nyo ba yan? Doktrina ng Katoliko din yan. Sa inyo po din po. Siguro iba yung pagkakaunawa sa bagay niyan, pero ang aral namin sa panahon natin ngayon, pag hindi umanib sa iglesia ay hindi maliligtas. Pero ang narrative naman ninyo, outside the church there is no salvation. Kumbaga para magkadiwa rin, pero iba yung pagkakasunod ng narrative. Pero turo nyo rin yun. Kasi kuya, ang sa Katoliko kasi kuya, kung pag-aaralin mo pa ng malawak ang aral ng Katoliko, merong katuruan ng Katoliko na bagaman ibang relihiyon mo, basta maniniwala ka lang sa Diyos, mariligtas ka. Merong sanaysay si Pope Francis na ang relihiyon parang isang lingwahe yan. Iba't ibang lingwahe na parang yun din, patungo rin sa pagkilala sa Diyos. So makatwid ay para kay Pope Francis ay maliligtas pa rin. Pero parang contradicting kasi din. Kaya iba kami sa Katoliko, iba ang Iglesia ni Cristo. Ano ba yung patungkol sa kaligtasan nyo? Ano bang doktrina nyo dyan? Hindi ba yung outside the church there is no salvation? Hindi ba yun? Ay, magkaiba tayo ng sentido sa bagay na yan, kuya. Kasi sa inyo, kuya, kahit nasa labas ng iglesia, maaaring maligtas. Pero ang doktrina... Sagutin mo lang, kuya, kasi kasama nito sa pang-anim na tanong ko. Sinasagot ko na po, Kinaklarify ko lang. Kaya nga po, sinasagot ko, wag sana sa pangan. Sige. Sige po, ulitin niyo pong tanong po ninyo para maliwanag po sa inyo. Tungkol po ba sa kaligtasan, yung outside the church, there is no salvation, kasama po ba yun sa to ninyo? Ng mga INC? Sa termino, oo. Okay. Sige, pang-anim na tanong. Clarification lang po yun, kuya. Ito po yung pang-anim na tanong ko. So, sabi nyo po, outside the church, there is no salvation. Ang Diyos po, hindi madamot sa kaligtasan. Tama po ba, kuya? Yan na po yung tanong po ninyo, kuya. Kung paano nyo po ipapaliwanag ang sino mang sumasampalataya ay may maliligtas? Paano nyo po mapapaliwanag ang Efeso 2:8, Efeso 2:5 hanggang 8? Paano nyo po yun mapapaliwanag? Ang sagot namin dyan... sige po. Kuya, pakibasa nga sa Santiago 2:24, Kuya Host. Ipakita nga natin. Kung meron po kayo. Ako na magbasa para malinaw.
Sige po. Nakikita nyo na sa pamamagitan ng mga gawain, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. O ayun. Ayun po, salamat Kuya Ensin na Katolik, I appreciate po. Mga kuya, maliwanag pong talata sa Biblia. Hindi ka aariing ganap ng Diyos kung pananampalataya lamang at hindi mo nilalapitan o nilalakipan ng gawa. Kulang kung pananampalataya lang. Tama na merong pananampalataya, pero kulang kung pananampalataya lang. Dapat lakipan mo ng gawa para ariing ganap ka ng Diyos. Ang katumbas kapag ka inari kang ganap ng Diyos, sa Diyos ka, maliligtas ka. Pero kung pananampalataya lang at walang kalakip na gawa, hindi ka ariing ganap ng Diyos, hindi ka maliligtas. Yan ang nakasulat sa Santiago 2:24. May tanong ka pa, Kuya Sung? Ano na siya? Na, Kuya Sung? nandito ba ako? Sige po, ano po? Tama pa yung tanong po ninyo. Ang ibig ko pong sabihin kasi, patungkol sa kaligtasan, sa mga kasalanan, doon po, ang hindi madamot ang Diyos patungkol doon. Sige Kuya, gets ko na po yung tanong po ninyo. Host, pakipakita mo ngayong unang Timoteo 2. Eternal salvation po yung pinapaliwanag nyo po eh. Eternal salvation po yung pinapaliwanag nyo. Sige po. Pagkatapos maligtas, ay merong gagawing gawa. Sige po. Pakibasa nga Kuya Patungkol unang sa kasalanan Timoteo. po na kaligtasan. Sige po. Pakibasa nga Kuya sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Hindi Diyos. yan, Kuya. Hindi po yan. Hindi pala yun? Unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Asan dyan yung ano? O, kayo 4. Tuloy mo sa 4. Sa 4 daw bro. 2, 3, 4 pala eh. Lagay mo sa 4. Kuya House. Na siyang maibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Alin yung katotohanan dyan? Yung pag-anib ba sa Iglesia ni Cristo? Yes or no? Hindi pala, sorry. Salamat ang sina Katolik. Ayun, Kuya Roy, lumalapas tangan Kuya Roy. Maraming salamat po kay Kuya Roy sa pagbabasa. Ayun, maliwanag po sa talatang binasa po ni Kuya Roy na ang lahat, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao mga ligtas. Pero ano yung kondisyones para maligtas? Mga kaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, merong bagay na dapat muna nating malaman para maligtas tayo. Ano yun? Pakibasa nga Kuya sa Juan 8:40. Sige nga Kuya. 8:40. Sige, basahin ko. Sige. Kahit ang layo niyan. Juan 8:40 daw bro. Kasi yan daw ang katotohanan Sige. sinabi dyan. Datapwat ngayon, pinagsisikapan nyo akong patayin. Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano yung hindi ginawa ni Abraham? Ano yung katotohanan na sinabi niyang sinabi ba ni Abraham na tao si Kristo? Yes or no? Sorry. Salamat Kuya Roy. Kuya Roy. Maraming salamat po. Ayun. Maliwanag po sa talatang iyan na sinabi ni Kristo na siya ay tao. Ano yung pagiging tao niya? Yung sinabi ni Kristo. Teka lang Kuya Kirby. Yung pahayag na sinabi ni Kristo, katotohanan. Ano ba ang katuruan ng ibang relihiyon? Teka lang. Ano ba ang katuruan ng ibang relihiyon?
Hindi lang tao si Kristo, Diyos pa siya. Hindi tao si Kristo, siya ay nagkunwari lang na tao, pero Diyos siya. Diyos si Kristo, hindi talaga siya tao, nagkakaiba. Ang maliwanag na turo ni Kristo, siya ay tao, hindi Diyos na, tao pa, hindi nagkatawang tao, hindi ganoon ang sinabi ni Kristo. Ang maliwanag na sinabi ni Kristo, teka lang tanong kanina. Teka lang kuya, mamaya. Maliwanag ang payo ni Kristo, katotohanan. Kaya once ang aral nyo na yan, na kabilang dyan yung katotohanan patungkol kay Kristo, sa lungat sa pahayag ni Kristo, hindi natin matatamo yung ibig ng Diyos, yung kaligtasan. Kasi dapat muna nating malaman yung totoo bago tayo maligtas. Pero kung hindi natin tinanggap yung totoo, tinanggihan pa natin yun at hindi natin tinupad yun, hindi tayo matiligtas. Pero bro, Evander, ipinangaral ba ni Abraham na tao si Kristo? Kasi sabi dito, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nagtatanong lang Sige po kuya, ikaw naman siguro ay sinakatolik para tapos wala naman siguro silang tanong. Yun ang tanong, una mong tanong ko yung sinakatolik, no? Una mong tanong sa hanggang pang 10. Ang hindi ginawa, ang patungkol sa talatang yan kuya, kasi sa Juan 8:40, yung tagpong yan, inuusig siya ng mga Hudyo na balak siyang patayin at pinagbato pa nga si Kristo nun Pero ang layo ng sagot mo bro, Evander. Ang tanong ko, ipinangaral ba ni Abraham na si Kristo tao? Meron ka bang mababasa sa talata letra por letra niyan? Meron o wala? Wala tayong mapakita din sa verbatim kasi Yun ang sinasabi ko sa iyo, Sungo. Ganun ang pagtatanong. Hindi yung magtatanong kay Ambabaw Sabi tuloy nung nasa baba, pang kinder daw. Teka lang Roy, kasi Sana po, turuan niyo ako paano magtatanong. Sasagot pa kasi ako. Mama, Kuya Evander, papaliwanag ko na. Teka lang Kuya Kung hindi Sungo, po kasi natin kasi Kuya Sungo, nagtatanong siya yung sinakatolik, pagbibigyan mo man akong sumagot, okay lang. Ngayon, yung tanong naman niya yung sinakatolik, kung ipinangaral ba ni ni Abraham na tao si Kristo, wala tayong mapapakita no na verbatim doon sa lumang tipan sapagkat hindi naman nasulat yung buong mga pahayag ni Abraham noon sa mga aklat na nasa Biblia. Pero maliwanag naman na sinabi ni Kristo, tao siya. Ngayon, pero ang tanong ko nga, ganun nga yung tanong ko, alin ba yung sinabi na ito'y hindi ginawa ni Abraham? Yun ba, magpapakilala ba na tao si Kristo o Diyos si Kristo? Ito yun kuya. Silent ka muna. Ang binabanggit dyan kuya na ito'y hindi ginawa ni Abraham ay yung ginawa ng mga Hudyo kay Kristo. Yun ang hindi ginawa ni Abraham. Ano yun? Yung kasing mga ginawa ng mga Hudyo, balak nilang patayin yung sugo ng Diyos na yun ay si Kristo. Ano bang ginawa ni Abraham? Hindi niya binalak na patayin yung sinugo ng Diyos. Yun ang hindi ginawa ni Abraham, na ginawa ng mga Hudyo kay Kristo na sugo ng Diyos. Yan ang konteksto niyan. Kuya, so, ibig sabihin ba niyan, Evander, umiiral na pala si Kristo noon dahil ang sabi mo, hindi ginawa ni Abraham. Umiiral na ba si Kristo noon at hindi niya binalak si Kristo na patayin? Yes or no, Evander? No, hindi siya umiiral sa meron ng kalagayan. Ang umiiral lang nun kuya ay pangako. Batay sa Roma 1:2-3, si Kristo ay umiiral bilang pangako lang at tagaantay pa na magkaroon ng katuparan o magkaroon ng kalagayan. Pinangako si Kristo sa panahon pala ng mga propeta, nagkaroon ng katuparan sa panahon ng panahong Kristiyano. Kaya wala pa siyang kalagayan kasi pangako pa lang. So sabi mo kanina, dahil hindi ito ginawa ni Abraham, ang sabi mo, yung pagbalak ng pagpatay para kay Kristo. Dahil ang pinag-usapan pa natin dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito yung tanong ko. Dahil hindi pala umiiral si Kristo, sino pala yung binabanggit na ito'y hindi ginawa ni Abraham? Sino pala yung hindi niya pinatay? Yung hindi pinatay ni Abraham kuya, yung sugo ng Diyos. Kasi kuya,
Kasi si Kristo, parang... Ako, ipit na. Teka lang Kuya Kirby. Walang ganunan kasi maayos naman yung usapan. Yung kasing ginawa ng mga Hudyo, balak nilang patayin at pinagbabato pa nga nila yung sugo ng Diyos na yun ay si Kristo. Sa panahon naman ni Abraham, Kuya, meron ding sinugo ng Diyos. Hindi yun si Kristo, ha. Sa panahon ni Abraham, meron ding sugo ng Diyos. Pero hindi yun pinatay, hindi yun sinaktan ni Abraham. Sinong sinugo Ito yung yung kasunod na kapanahon ni tanong. Abraham? Dahil ang pinag-usapan natin dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito, babasahin ko ulit ha. Datapwat ngayon pinagsisikapan nyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Dahil ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Si Kristo o yung sinugo niya yung tinutukoy dyan na hindi ginawa ni Abraham? Si Kristo o yung sinugo niya? Ayun, ang tinutukoy po dyan, Kuya, na hindi ginawa ni Abraham, yung ginawa ng mga Hudyo kay Kristo. Ano ba yung ginawa ng mga Hudyo kay Kristo? Binalak na patayin. Hindi ginawa ni Abraham yun sa mga sugo ng Diyos. Na. Hindi naman ipit yun. Ngayon, ito ngayon. Ako na naman. Sige, ikaw muna, Kirby. Sige, ikaw muna. Bigay ko na sa'yo. Kuya Evander. Binubugbog niyo si Evander eh. Pahingayin niyo muna. Sino yung Sige tama? lang. Sige, Kuya Kirby, Evander. ikaw naman. Kuya Evander, pakinig. Sino Sige yung lang, tama? bro, tanong ka lang. Si Tomas or si Manalo? Sabi kasi ng Juan 20:28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Tama ba ito or mali? Nabubulol Kung- si Kirby. Kuya Gon, silent mo na Kuya Gon para maunawaan natin. Sige. Kuya, kung hindi ninyo ipipilit na yung sinabi ni Tomas ay patungkol kay Kristo, hindi po mali si Tomas. Parang ganito lang yan, Kuya Ang Si tagpong Kristo yan, po yung Kuya. sinabihan dyan. Kasi yung Kuya Kirby, ikaw yung nagtatanong, hindi ka dapat sumagot. Sige. Relax lang. Relax. Ito ang sagot, Kuya Kirby. Sa tagpong yan, Kuya Kirby, habang kausap ni Tomas si Kristo ay mula sa pagiging patay, nabuhay siya muli. Ngayon, ano ba ang magiging normal ng reaksyon ng tao na nakita mong patay pero biglang nabuhay? Siyempre, mabibigla ka at meron ding paghanga, ahanga ka. Yun. Bunga ng Yun. paghanga, bunga ng pagkabigla at paghanga ni Tomas, ano ang kanyang sinabi? Panginoon ko at Diyos ko. Pero hindi yun patungkol kay Kristo, kundi sa Ama yun ni Kristo. Parang ganito yan, Kuya Kirby, ha. For example, meron kang ate na nagkaroon ng reward. Syempre, humanga ka. Anong sinabi mo? Praise the Lord, pero kaharap mo yung ate mo. Yung ate mo ba yung Lord? Hindi, kundi yung Diyos na kinikilala Ang layo. mo. Hindi malaya yun, ganun talaga yun. Kahit basahin mo nga, latag mo. Sige, Kuya, Hindi na siya pilitin. Kirby, Juan sabi niya. para maunawaan niya, Kuya Gon, sige, ilalatag natin yung paliwanag, yung buong paliwanag. Sige, latag mo. Ngayon, Kuya, para maunawaan natin, pag-aralan natin yung patungkol sa pananampalataya ng mga apostol, kabilang doon ang pananampalataya ni Apostol Tomas. Paano ba magtatamo ng pananampalataya o isang paniniwala? Kuya Hus, pakipakita mga yung Roma G7, pakipakita mga Kuya. 20:28. Mamaya na, Kuya Kirby, babasahin muna natin. Roma Papaliwanag. G7. Papaliwanag natin para maunawaan. Roma G7. Ano bang nakasulat sa talatang yan? Host, andyan ka pa, host? Basahin ko? Alin ba yung babasahin dyan? Sa MB nga, Kuya, sa Roma G7. Imbi daw. Juan J7. Roma. Roma. Ayan. Sa saling MB, Kuya, na nakasulat dito sa Roma G7, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya maliwanag,
para matanim sa tao ang isang paniniwala o isang pananampalataya, dapat merong mangaral. Ang tanong, sino ang nangaral kay Apostol Tomas para magkaroon siya ng paniniwala o pananampalataya na Diyos si Kristo? Walang ganoon. Kaya wala sa pananampalataya, wala sa paniniwala ni Tomas na si Kristo ay Diyos. Ano yung tinuro ni Kristo, ipinangaral ni Kristo sa mga apostol patungkol sa Diyos? Si Kristo ba? Juan 20:17 na isa ring tagpo kung saan yung 28 na binabanggit natin. Juan 20:17. Ito yung nakasulat. 20:17. Ito yung sabi ni Kristo na turo niya sa mga apostol. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Tandaan natin, pahayag yan ni Kristo. Ang pahayag ni Kristo, nagpapahiwatig na si Kristo merong kinikilalang Diyos. Ano yung kinikilalang Diyos ni Kristo? Yun din ang dapat makilalang Diyos ng mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Sa makatuwid, si Apostol Tomas, ang paniniwala niya, hindi si Kristo ang Diyos, kundi yung Ama na siyang tinuro ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung Juan 20:28 na bunga ng pagkagulat at pagkahanga sa nangyari kay Kristo, yun ay patungkol sa Ama ni Kristo, yung Panginoon ko at Diyos ko. Hindi yun patungkol kay Kristo. Yun, naliwanagan. Naano mo na, Kuya Naliwanagan si Kirby? Kirby. Oo, naliwanagan si Kirby. Hindi ako naliliwagan. Ang layo kasi. Ang layo ng... Sige, next question. Next question. Hindi ka, Kuya Kirby, hindi ka naliwanagan, natin lang, Hindi Kuya. naman to. Nadiliman, Nagtanong sa nadiliman talata. Ibang talata yung ipapaliwanag. Paano yan? Diliman, bro, Evander. Mahirap Ang yun, layo Kuya, ng, pag ang layo ng ang answer nyo. Sige, next question na lang. Partida. Para wag naman natin baka Kuya masako Kirby. si Bro Evander. Sige, next Kuya question Kirby, ako, kapatid. Kuya Kirby, mahirap po yung hindi ka maliwanagan, baka madimlan po kayo. Niliwagan ako, ikaw nga dapat maliniwagan. So naliwanagan na po kayo? Opo, naliwanagan na po Next kayo, Kuya. question, next question. Sagot ka muna doon kung naliwanagan ka. Sa Words Opo. of God, matagal na akong naliliwanagan. Pero sa teaching nyo, hindi talaga ako Mali- malilinawagan yan kasi false teaching yan. Sige, next question na para hindi na mataas. Ay, nag-aadom. Nag-aadom, Evander. Pabayaan Sige, nyo next na yun, question na Kuya. mga Bander. Unawain na lang natin. Kuya Shungo, silent muna, Kuya. Sige, Kuya Kirby, kung may tanong ka pa, itanong mo na. So, at basahin ko muna ang talata. Sige lang. Kasi sabi sa 1 John 1:1, Hmm. pakilatag nga, host, Hmm. sa John 1:1, Hmm. para mabasa. Pakipakita mo daw, Kuya. Hindi, Ay, yung John 1:1, wag yung Evander, John. yung MVP ang pakita mo, MVP. Ngang pagsimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hmm. So, ang berbo ay Diyos. So, Hmm. kung sa Bisaya pa, Hmm. ang Diyos naging sulat at ano tawag dito? At ang Diyos naging berbo. Tapos bro, ito. wag kang mag-Bisaya, mag-Tagalog ka lang kasi Oh, hindi nga, kaya nga, hindi nga. Walang disayaan. Hindi nga yun ko. So, sabi din sa 1 John 14, ang flesh, Hmm. sino ba yung nagiging flesh? Yun. Sino ba yun? Sa 1 John 1:14. Hmm. Pagkatawang tao. Sino yun, Bro Evander? Yung naging flesh. Sige, Kuya. Sino yun? Ipapaliwanag Si Jesus natin. or hindi? Yes or no? Jesus po. Stop muna. Categorical Ipapaliwanag, question. stop muna ha. Stop, ipapaliwanag ni Evander. Sige, ito lang, categorical question. Si Jesus ba yun? Yes or no? Yung naging flesh. Hindi, walang categorical. Wala naman debate. Ipapaliwanag ang sagot. Sige na po. Paliwanag pero ang layo. Sige, partida. Pabigyan Ipapaliwanag natin. nga. Sige, pabigyan natin ba? Kahit ang layo. Sige, Kuya Kirby, bahala ka sa buhay mo kung ganyan ang unawa mo. Kuya Kirby, ang nakasulat sa John 1:14, tama yun eh. Yung verbo o yung salita o yung word, naging flesh. Sino ba yung naging flesh? Walang pagkudutol. Ang katuparan noon ay ang ating Panginoong
Amen, Kristo. amen. Praise the Lord, amen. Alam na niya, si Diyos. Teka muna. Ngayon, kuya. Next question. Muna, ipapaliwanag. Hindi, mamaya na. Ipapaliwanag. Ngayon kuya, yung patungkol naman sa pagiging logos o pagiging salita na binabanggit yan sa John 1:1. Isang bagong bagay ba na gumagamit ng salita ang Diyos para siya ay makalikha ng kanyang nilalang? Hindi po bagong bagay yun, kuya. Anong katunayan? Pakipakita ba nga, Kuya Host, yung awit 33:9? Sa saling MB po. Yan, ano sinasabi? Awit 33:9. Saling MB. Ayan. Huwag ka masyadong magsaya. Kirby, upo ka lang muna. Babasahin mo. Sabi po dyan, ang buong daigdig kanyang nilikha sa kanyang salita. Lumitaw na kusa. Kung ganun ko yung Kirby, hindi po isang bagong bagay na gumagamit ng salita para merong likhain, merong nilalalang ang Diyos. Si Kristo kabilang sa pinagmulan ng salita. Yung salita ginagamit ng Diyos para magkaroon ng lalang. Muna tayo. Maglalang ang Diyos. Kaya si Kristo talagang maliwanag na nilalang ng Diyos sapagkat ang pinagmulan niya yung pagiging salita na yan ay salita ng Diyos. Okay na po, Kuya Kirby. Kuya Kirby, naka-mute ka, Kuya. Hello. Umihina yung aral. Umihina pala. Kumakanta kasi ako dito kasi naipit eh. Ay, sorry, hindi pala kayo naipit. Naipit yung aral. Ay, naipit pala. Si Kuya Gon na naman kasi gusto ko si Kuya Gon. Sino ba to? Naipit ni Evander, mami. Sino bang naipit yung Sabi mo naipit. Hindi, sabi mo naipit ka eh. Hindi, yung dinig ko kasi. ikaw yung Sabi naipit. naipit. Sige. Sige, Ano ikaw yung naipit. So ikaw na naman, tatanungin ko Kuya Gon. Sige, sige. Sino ang sundin? Si Manalo o si Kristo? Ha? Sino ang dapat sundin? Si Manalo o si Kristo? May malay ko sa inyo. Yun, ayaw mag-alagot kasi mga iglesia ni iglesia ni... dapat si Kristo. Pambira namin tanong mo. Pang grade 1 naman yan eh. Wala naman sasagot na hindi. Kaya nga, pang grade 1. Ayusin mo yung tanong mo. Galingan mo yung tanong mo. makasagot? Pambira yung dali nung tanong mo. Pang kinder. Simpleng sagot. Yung pang college gusto ni Kuya Gon. Ito pa kasi ako. Ano? Sabi mo kasi Kuya- naipit eh. Kuya Kirby, ilang taon ka na ba, Kuya Kirby? Ilang taon ka na, bro? Ha? 18 ako, 18. Bata Bro, ka pa pala eh. Kaya naman pala eh. Musmus ka pa pala. Kirby. Marami na akong napuntahan ng mga churches. Pero sa Oo. Katolik yan talaga ang totoo. Kung hindi ka Katolik, ayaw mo ako, sa Iglesia INC? ni Kulto ka dyan. Ay, sorry. Ayaw mo sa INC? Siya ni Kulto yan. Ay, ni Cristo. Ay, hindi. Huwag ka magpaparatang. Patunayan mo. Porket may babasa na 16, Iglesia ni Cristo. Tinagyan na agad ng Kaya karatula. kasi, kaya nagiging paratang yan, hindi mo mapatunayan. Dapat patunayan mo muna bago mo sabihin kulto yan. Oo, tanong ko sa'yo, ano meaning ng kulto? Para, Next question. next